ni ito na lang. Oh, ang hitman ng mga Duterte. Alam na kung sinong hitman ng mga Duterte. Baka ito yung kwan nga. Ito yung sinasabi ni Sara. May nakausap na ako. Baka ito siya. Si Lord Rudy. So, di ba pinapatrabaho si Kwan dito? Hello everyone, welcome back to my Pinapatrabaho si YouTube channel, Lacson. Batas with Attorney Claire Castro. Today is April 16, 2026 at hindi pa tayo maabot ng alas. Hindi. Pinapatrabaho si Senator Trillanes. Ayun. Kay Madriaga. 12, tapusin natin to bago tayo matulog. Okay, nandito si Max Safe, Ed Sonti. Yan, number 1. Forward. Yes, of course. Ang ating mga Brenda Barton, Trexie, Oratate, Jack First, Taking Mine, Maestro Paul TV, Direct Randy Valera, Letres, Ardayan, and Banat Boy. Thank you. Oh, nandito si Dragon Nov, nandito si Sherlock, okay, si Ilocoslovakia, Desert Spring Midwest, and ang FB natin. Congrats po mga clear 100K na tayo sa FB. Yan po ang report ni Addictus Rex. Thank you. Betty Meredith, Evonnie Esepner, and Rudy Polido. Ito, tuloy tayo mga clear, ha? Kasi dito mga clear, bago ko start, mukhang alam na, no? Pakinggan natin si Secretary John Vic. Kasi meron siyang alam na hindi pa nare-reveal ni Madriaga. Interior Secretary John Vic Remulla says the alleged bagman of Vice President Sara Duterte has identified some contracted hitmen. Self-confessed. So yung mga assassin, mga kaklir, yung kinontrata ng mga hitmen, alam na. Kumaga pinagbigay, alam niya na rin. Lumalabas ito kay Sec John Vic. Sige, patuloy tayo ulit natin, ha? Then Sara Duterte. Interior Secretary John Vic Remulla says the alleged bagman of Vice President Sara Duterte has identified some contracted hitmen. Self-confessed former bagman Ramil Madriaga testified before the House Committee on Justice during the impeachment hearing against Duterte. He told lawmakers that former President Rodriguez and several retired military generals had discussed plans to unseat President Bongbong Marcos, including a supposed assassination plot. He also said that there was an alleged agreement between the Marcos and Duterte camps for the president to step down by 2025 or be forcibly removed from office. In a television interview on if yung assassination was an option from the very start, talaga, meron na siyang alam. Was an option from the very start. In fact, may mga na-name na siya na contracted hitman. I think it will come out in the future testimonies. Okay, mga ka-clear? Tuloy. Thursday, April 16, Remulla said assassination was reportedly already an option from the beginning. He reveals that Ramil Madriaga had already named some contracted hitmen. Remulla also notes that there is always a threat to the president, adding he is the most protected person in the country due to the nature of his job. In response to Madriaga's claims, Malacanang said Marcos was surprised upon being informed of the development. Palace Press Officer Claire Castro said Marcos did not know about the supposed term-sharing arrangement. She emphasized that the National Bureau of Investigation must look into the alleged plans to unseat and even kill the president. Vice President Duterte's lawyer, Salvador Paulo Panelo Jr., had dismissed Madriaga's claims, describing them as lies and a performance. Siyempre mga ka-clear, yun naman sasabihin. Pag kliyente mo ang tulad ni VP Sara at mga Duterte, yun naman talaga sasabihin nyo. Diba? Ba't pa kayo kinuha lawyer kung hindi nyo papasinungalingan yung mga binibintang sa kliyente nyo? Pero dito mga ka-clear, tignan natin, laliman natin. Sabi niya dito, it was an option from the very start. May mga na-name na siya na contracted hitman. So, ano to? Ika lang ito ba ay sinasabi ni Sec John Vic dahil na-imbestigahan niya si Madriaga? O may coordination sila with other law enforcement agencies together with DOJ? Together with the Ombudsman. Diba? Kasi syempre, nakakausap-usap yan. Kasi law enforcer sila
Isama natin ang DILG. Bakit hawak niya yung PNP? Diba? Para rin magprotekta kay Pangulo. Diba? I think it will come out in the future, testimonies. Sabi niya, in a supplemental affidavit presented at the House impeachment hearing, Madriaga claimed that former President Rodrigo Duterte planned to either assassinate or overthrow President Ferdinand Marcos should he fail to step down by 2025. So, dito, ready sila. Kasi nagawa naman nila yan before sa tokhang mga kakil. So, pero, syempre, ang sabi ni Vice President, yung kampo niya, hindi si Vice President sinabi niya na wala daw claim. Baseless daw and fictional lahat ang ibinibintang sa kanya. Okay, sabi na natin, the NBI will handle the investigation. Remulla added that there is always a threat to Marcos. Okay? There is always a credible threat against the president. It will never disappear, whether it comes from the camp or from that camp. So, sino ba yan? Yung camp nila, Duterte. Or other camp. The president is most protected person in the Philippines. Okay? So, ito nga, di ba, kung may threat, ito naman sa atin, kung may threat kay Pangulo, hindi pwedeng imaliitin itong pagdadakdak ni Baste. Sabi niya, I think, ito kasi yan, Baste Duterte, talking about Baste Duterte. I don't think so. Well, some are offended. Pero, support naman talaga. Puro dakdak. If you want to lead the country, sabi niya, you have to be more statesman-like. You have to talk about what's the future of the country. Pero kung ganon ang salita mo, tapos puro hirit ka lang, kumbaga noong college tayo, tawag mo doon, support talaga. Pero, di ba, may lumalabas sa akin, may mga lumalabas mga kaklir. Di ba, lumalabas na dito sa atin na may mga pagbabanta. So, ang any death threat mga kaklir, hindi ito dapat parang downplay or hindi naman totoo yan. Even if his support, sabihin natin, i-assume natin support si Baste. Sabi mo support Still, yung death threats na yun, diba, yung mga death threats na yan will always linger. Diba? Kung ito ay kung ito'y gagawin o hindi mo masasabi, we should always be ready. Diba? So, hindi pwedeng i-brush off. Sa akin ito mga kakilala, hindi ko po kinokonta si Secretary John V. I will give my respect, no? And trust to the man, diba? Although hindi naman ako yung presidente, no? Hindi niya trust ko ang kailangan, trust ng Pangulo. But anyway, sa atin dito mga kakilala, kapag may pagbabanta, kahit saan nang gagaling yan, kahit pa joke yan, dapat yan siniseryoso. Dapat yan siniseryoso kasi mga kakilala, baka kung kailan ka nagpakampante, doon may mangyari. Diba? So, lalo na, sabi nga natin, may pagbabanta, galing sa kanila. May mga hitman kilala si Madriaga. Diba? May mga hitman siyang kilala So, kung may hitman siyang kilala na maaaring gumawa nito sa Pangulo, so, saan to galing? Sino yan? So, dapat ito ma-actionan. Dapat ito matutukan. Lahat ng klase ng pagbabanta. Di ba? Sa pagbabanta, malaking pagbabanta, dapat maimbestigahan. Kasi pag hindi yan ginawa, mauulit siya ang klase ng pagbabanta na yan kasi hindi tayo kumikilos. Di ba? Kaya sana, si NBI, kumilos na. Mauna na po kayo sana. Di ba? Para ito sa Pangulo. Di ba? O di ba si Shiro, 40th like na, di ba? But anyway, sabi ko, hindi naman tayo magtatagal. Pinakita ko na sa inyo na meron na talagang identified na hitman na gagawa ito para sa Pangulo. Sana, ipagdasal natin
na huwag matuloy, dalawang isip yung nakausap na assassin at magtakot sila sa Diyos. At lahat sana ng klase ng pagbabanta, maliit, malaki, yun ay gawing seryoso. Seryosohin, lalong-lalo na ng mga law enforcement agencies. Kaya alam na ni Sec. John Vic, either nagkausap sila ni Madriaga or nagkakausap sila ng ibang mga law enforcement agencies and investigating bodies like Ombudsman. Si Ombudsman ay kapatid ni Secretary John Vic. Hindi natin alam. Di ba? Pero dapat lang talaga sila nakikipag-coordinate para alam nila yung kilos nila, naka-align. Di ba? Dapat naka-align. Para alam natin kung delikado ba, hindi delikado, sino yung mga taong dapat bantayan, sino yung mga tao dapat na, di ba, na minomonitor. Yan ang importante yan. Pero anyway, ganyan lang mga akli, pinakita ko lang sa inyo, sabi ko, pinabol ko lang to, kahit na mga 12 minutes lang tayo dito, at least pinakita ko sa inyo, sa pamamagitan ng Secretary John Vic, meron talagang identified na hitman. Agoy. Di lang to hitman, several hitmen. Diba? O, yun lang mga akli, hanggang bukas ha. Maraming salamat. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan. Thank you, Redex, Ancelis, wala nang bugay, Sherlock. Okay, poison kata. Poisonu kata. Ha? Ayan, meron pa pala isa. Thank you. Inglaterra, thank you. Alma DB. Yan. Asan po talaga si Yusek Claire? Napakabilis sumagot sa messenger at napakabait ng mag-reply. Ay, talaga po. Nako, sana nga po, no? Sana nababasa ko lahat ang inyong pagre-reply. Sana po. Kasi minsan hindi ko po nababasa. At sana po, mabasa ko lahat. Nakakilabot kasi yung mga hula din ni Maestra. Ganda, nagkakatotoo. My goodness, na kung pagdasal po natin. Dasal natin ang kaligtasan ng Pangulo ng First Lady ng First Couple at naniniwala sa Panginoon. Okay mga kaya, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Casting papalalang. Huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye. Thank you. Salamat, attorney. Alright. So, nako po mga kakabsats, Madam Trixie, no? Nako po, mukhang alam na ni John Vic kung sino tong mga hitman na to. Diyos ko, Lord Rudy. O, siya. Again, maraming salamat po. Siyempre sa mga kasama natin dito, magmula pa kanina. Sir Leonardo, shout out. Babil Quinjo, Seraphor Deborah G, Trixie Villa, Makwan, Deborah G, sino ba? LZ Mix Vlog, Dukha, Seraphor's Family, sino pa ba? Siyempre si Simply Talkies, nandyan kanina, Roberto Cabe, Marisa Sunakawa of Japan, sino pa ba? Jenny Ramos, sino pa ba? Si Vivian De Vera, at saka sa lahat ng mga silent viewers natin dito. Again, maraming salamat, Absat, no? So, it's already, 11:20 na. So, nakarami na rin tayo. Almost 1 hour 45 minutes tayo magkakasama. So, thank you very much sa mga kasama natin. Kita-kita lang ulit tayo bukas, mga Absat. Alright? Hanggang sa muli, Maestro Paul TV, ang inyong lingkod. Paalam, Absat. Bye-bye!